Zane, maraming salamat po. So, to start with, I would just like to introduce myself. I'm Maria Cecilia Di Pasupil po. I'm a graduate of Master of Science in Industrial Engineering. At tama po yung ating host. I am employed, so I'm doing the business part-time. So, as employed po for more than 25 years. And dito po talaga makikita natin na kung bakit ba natin dapat gawin ang I Am Worldwide business. Kaya po ginagawa ko siya part-time. So, yan. So, nag-start po tayo with our deepest why. Bakit nga ba natin kakailanganin or bakit ko nga ba ginawa yung I Am Worldwide business natin, though part-time? Gawa po, first is for our family. Family po kasi, nag-join tayo, gawa, we are product user. Nakilala po natin ang Barley through our angel mentor. Shoutout ko ba si Mentor Ophel Albo. Siya po ang naging way para makapagpa-member po ako or mag-avail ng package. Then my next deepest why ko po is my team. Kung bakit ako nagpupursiga or why I'm doing this business, kahit there's a lot of challenges din. So they are my inspiration din. And all of you are my inspiration. And i-share ko po sa inyo yung journey ko. Come pandemic po, dito sa first picture na nasa left po natin, na-lock in po tayo sa Vietnam. Kaya po ako dito i-share ko, naka-face shield tayo, naka-face mask. Nare-remember po ba natin itong scenario na to that time? So while I'm locked in Vietnam, nag-search po ako kung ano yung magandang regalo sa kapatid ko kasi they are diabetic. And 3 of my brother's birthday po ay June lahat sila. So, and all of them are diabetic. So, kailangan ko po ewan po kung ganun din sa inyo, pag gift sa isa, lahat po may gift. Pare-pareho yung dapat gift. So, nagtanong po ako or nag-search muna po ako. Nakita ko po yung mga studies na ginawa na ang barley po pala ay maganda sa diabetic. So, yun po yung first thing na ginawa ko. Nag-search muna po ako. Then, nung makita ko po na ang barley ay maganda sa diabetic, doon ko po kinontak ang Ate Opel kasi nakita ko po sa post niya na nagbebenta siya ng barley. Kaya kayo po wag tayong manghihinawa na mag-post kasi hindi po talaga ako yung target niya kasi talaga ako mahihiyain po ako. Hindi so at saka sobrang busy ko po kaya sabi niya nga sa akin hindi ako yung target niya na i-prospect. Pero parang kasi nga mahihiyain ako tsaka sobrang busy. Pero ang ano talaga is yung way ng Lord paano siya gumawa. So, yun. To cut the long story short, nagpa-member po ako, nag-avail po ako ng package. Then, come yung 3rd year anniversary po natin sa Itbulaga, nanalo po tayo ng dun sa portion nila na or sa segment nila na all for one, one for all. Yun po yung nasa Vietnam pa rin ako that time. Yung ang plano na 2 weeks, naging 8 or 9 months po ang inabot. So, dito po sa gitna na dito po, pinadalhan niya po ako ng mga Teopel, ng mga mentor ko, na mentor Mau, ng products papuntang Vietnam. So, tinulungan din po ako ng ka-opisina ko para ma-release yun kasi bawal po pala ang mga food supplements sa Vietnam. Na-release lang siya kasi parang nag-under the table yung request. Kaya lang po siya nalabas. So, yan, nanalo po tayo dyan. Tapos, the next is, pagkagaling ko po, nag-open na po yung border. Umuwi ako. Naman po yung allergies ko. Makikita nyo po dito na buong katawan ko
punong-puno ng allergy. So ang ginawa ko po dyan during that time, nag-consult tayo sa derma and tinamihan po natin lalo yung pag-inom ng barley. Hanggang sa dito sa left side, medyo kokonti na siya. Hanggang sa nawala na po siya. Pero yun nga po, ang trigger is most of the trigger sa autoimmune natin is yung yung stress. Kaya dapat talaga as much as possible iwasan natin yung stress. So ako po is ako po medyo high C po tayo. Kaya gusto ko po talaga, though meron na po tayong na research na maganda talaga yung barley, gusto kong mas malaman, mas maintindihan paano ba ang barley nag-work. So dito po sa left na picture, sumali po ako sa program ng ating I Am Barleyfied community by Mentor Elise. So sumali po ako dyan para mas maintindihan ko po kung paano ba, and true enough, mas naintindihan ko po yung katawan natin, kung paano nag-work ang barley. Kaya po dito, from pre-diabetic, imagine nyo po, sobra po akong health conscious kahit wala pa ako sa I Am Worldwide. For more than 10 years, hindi po ako kumakain ng red meat kasi yun yung advice ng doctor ko sa akin kasi marami po akong breast mass. So after the clearance consultation kay doc, kailangan ko pala ang meat. So ngayon, dito po, i-share ko lang kung ano yung mga simple na kinakain ko. So kahit po ako lumalabas, nagbabaon po ako, nagpe-prepare ako ng food hanggang sa na-meet ko na po itong magandang resulta ng ating health. Kaya magdire-diretso lang tayo kasi more than 3 years po or almost 3 years bago ko po bago ko na-realize kasi continuous po ako na nagte-take ng barley pero nandun pa din ang doubt ko bakit umiinom ako ng barley pero hindi nawawala yung bukol, hindi nawawala yung allergies. Hindi lang pa pala yun yung nakaka-affect sa ating health. Hindi ibig sabihin nagba-barley na tayo ay healthy na kaagad tayo. We have to change our lifestyle. Yan. And nakita ko din po how barley works sa pet ng sister ko na akala namin mawawala na siya kasi nagsosolo ako nun sa bahay, hindi ko alam ang gagawin. So itinanong ko po dun sa sister ko ako nang gagawin. Sabi niya po, painumin ko yung pet niya ng barley. And saglit lang, parang nagdahilan. Yan, masigla na uli siya. Then, next po is, sabi nga po natin, we have to sharpen ourself para the most investment na kailangan nating gawin is ourself to be developed dito sa business. And pag may mga events po, wala po tayong pinapalampas dyan. Nag-attend po tayo ng mga training and papaship din po tayo ng mga nag-o-order. And since nakita po natin kung gaano kaganda ang barley, so, at saka yung mga product ng IM, sineshare po natin yan. And that's one of the reason po. Bakit align talaga yung vision natin sa IM Worldwide. Kasi yun talaga po yung passion ko, yung makapag-share whatever I have. So, nung malaman ko po yung tungkol sa kagandahan ng barley, yung passion natin na mag-share, kahit nahihiya tayo, na-overcome natin kasi na-overpower siya ng kagustuhan natin na mag-share. Yan. And dahil tayo ay nag-share, kumita na din po tayo at naging na-award na din po tayo as top sa ating team, sub-team. And nung nagkaroon po tayo ng League of Champions, nabunot po ulit tayo sa isa sa mga nananalo nung parang dagdag lang ni mentor page na special, sana wala yon pero yon nadagdagan ng isa kaya tayo po yung napunat during that time. Napakagaling talaga ng blessing ng Lord, di po ba? And ginawa ko yung business, bakit? Kasi tinanong po ako ng angel mentor ko. Sabi po ng angel mentor ko, sabi ni Ate Ope, ano yung simpleng buhay para sa akin? Kasi dati po, for the longest time, hindi ko ginagawa yung business. Ginawa ko yung business kasi napag-isipan ko yung sinabi sa akin ng aking angel mentor. Sabi ko po kasi sa kanya, ang simpleng buhay para sa akin.
sabi niya po pala, sorry, sabi niya, ano yung pangarap ko? Ano yung mga deepest why ko? Hindi ko po malaman, pero sabi ko po, gusto ko lang, ang pangarap ko lang is simpleng buhay. And sabi niya po sa akin, ano yung simpleng buhay? Yung simpleng buhay po pala is, yung kapag may humihingi sa'yo or may humingi sa'yo ng tulong, maiabot ka agad and wala po tayo doon sa estado na yon. And another point is, nakita ko po yung team natin below us, kasi ginagawa nila yung business, kumita na po sila. And nakita ko yung dashboard ko, nasa 6 digit na din po pala yung income ko. Kaya sabi ko, hindi ko dapat baliwalain to kasi ako yung nagpasimulo, dapat hindi mawawala yung pasimuno para maging inspirasyon po tayo sa mga team natin. Kaya dito po, naglabas po tayo ng sasakyan. Ito po, tinawag natin si White Apple para ma-remind tayo na dun sa prayer natin na maging ilaw at asin para sa iba. And yun lang po. And lastly, I would just like to share with you this important passage or message from the Bible po na alam natin, gasgas na sa atin. Pero eto po, sabi dito is, for I know the plans I for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. From Jeremiah 29:11, na malamang marami tayong pinagdaraanan, malamang marami tayong plano, pero first of all, we have to submit everything to God and everything will follow. Ibibigay niya sa atin kung ano yung the best para sa atin. Yun lang po, and I'm Maria Cecilia Di Pasupil, and I am worldwide. Back to you, Mentor Shane. Mentor Cecilia, what was the biggest challenge you faced in your business journey, and what specific action helped you overcome it? Thank you very much for that wonderful question. Yeah. My challenge na-encounter ko dito sa journey is time talaga po. Yun po talaga yung challenge sa akin. As a part-time, yun po yung main challenge. Kasi napaka-demanding ng time sa work ko. So, time management po talaga yung napaka-challenging sa akin. So, what I'm doing is, as much as possible, I'm doing my to-do list para po ma-remind ako ano ba yung dapat kong gawin. At saka, di ba ba sinabi sa ating training yung IM5? So, yun po talaga, yung mga basic training po natin, kailangan natin balikan. Kasi po yun yung nakakatulong para ma-overcome yung mga challenges. Yun po. Maraming salamat. Why is it important to have a car in our business as a result? Thank you, Mentor Hikay, for that question. Actually po, hesitant po ako before. When I decide to do the business, ilang beses ko po talagang tinanong si Mentor Jomer, kailangan po ba talaga na mag-release ng car? Hindi po ba pwede yung ibang yung ibang bagay ang ipapakita sa result, for example, yung property, something like that. Pero, napaka-important niya po kasi, sabi nga po, kung ano yung nakikita natin, kung ano yung nabivisualize natin, tingnan natin yung mga top mentors. So, kita po natin ang pattern and meron tayong training, di ba? With formula to success. So, sabi nga po, we have to trust the process. So, eto, nilabas ko ang car for me to challenge myself and to be inspiration to others na kaya pala. Kaya po palang maglabas ng sasakyan. And sabi nga, may dadala mo ba yung sasakyan mo or yung bahay mo kahit saan. Pero yung sasakyan kasi, may papakita mo yung resulta. And true enough, nung maglabas po ako ng sasakyan, mas marami yung views, mas marami yung interaction. Yun. Kaya po, napaka-importante na maglabas tayo ng resulta. Not just for ourselves, but for our team po. Maraming salamat po. Paano mo manage yung time mo sa work at sa IM? Ano yung DMO moments?
Maraming salamat po for my intern mentor's question. Maraming salamat. Kasi alam niya po talaga na sobrang in demand ng aking work. In reality po, kanina natulog ako past 5 na in the morning, and I woke up around 8 in the morning. So, sa sleep ko is 2 hours, less than 3 hours of sleep po ang na ano, paano ko namamanage yung DM mo. So, kailangan po talaga meron tayong list to do. Kasi, and makikita nyo po, tawag dito, share ko lang sa inyo. Ito po, kita ba? Yeah. Every hour, yan, every hour po, meron akong alarm. So, nakalagay po dito every hour kasi isang factor po kasi sa work from home is yung pagiging yung laging nakaupo. So every hour, I have to stand up. So nakalagay po talaga every hour, nag-a-alarm ako. I have to stand up. Tapos every 4 hour, I have to do the posting. Nakahanda na po yung pinapost ko, ipopost ko, nakahanda na po sa kanya. Pero ang talagang just to answer that po is manage po talaga. Kasi ako po talaga makakalimutin. So, napaka-forgetful ko po. So, kailangan talaga may reminder lagi. Kaya i-suggest ko po din po sa inyo mga mentors na sa mga katulad ko, kailangan po talaga na meron lagi tayong alarm para magsasabi sa atin kung ano yung gagawin natin. And before the day ends, ilista na po natin kung anong gagawin, and before we go, whatever we do, mag-pray muna po tayo para mag-ask tayo ng guidance sa Lord. Yun lang po. Maraming salamat.